Welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang American serial killer na pumaslang ng 33 na lalaki. Siya ang tinaguriang Killer Clown ng Amerika. Sino kaya ang lalaking ito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Noong December 1978, ang mga pulis sa Chicago, USA ay nagsimula maghanap ng mga ebidensya at lutasin ang isang misteryo ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga lalaki sa estado ng Chicago. Ito na marahil ang most heinous crime ng Chicago dahil sa sobrang tindi ng krimen na kanilang nasaksihan. Wala silang kalam-alam na ang responsable sa krimeng ito at ang taong hinahanap nila ay ang America's most evil serial killer. Ito ay walang iba kundi si John Wayne Gacy o mas kilala sa tawag na Killer Clown. Si John Wayne ay nakapagtala ng pinakamaraming taong pinaslang higit sa kanino mang Amerikanong nabubuhay noong mga panahon na yon. Kilala si John Wayne bilang isang mabait na tao. Mabait siya sa kanyang mga kapitbahay at mga kasama sa buhay. Si John Wayne ay may katungkulan sa Democratic Party ng kanilang estado at siya ay may negosyo bilang isang independent contractor. Ito ang kanyang pangsuporta sa kanyang second wife at dalawang stepdaughter. Talagang minamahal ng kanyang mga kapitbahay itong si John Wayne. Sa katunayan ay kinaingitan pa ang kanyang second wife dahil para sa mga taong nakapaligid sa kanila ay perfect husband si Wayne. Ang isa pa sa dahilan kung bakit mahal na mahal si Wayne ng maraming mga tao dahil sa mahilig itong mag-host na isang kiddie party. Aliw na aliw ang mga bata sa kanilang community, lalo na pag nagsusuot na ng clown costume si John Wayne. Ang hindi alam ng marami ay may madilim na nakaraan si John Wayne. Bago kasi ito napunta sa estado ng Chicago, ay una itong nanirahan sa estado ng Iowa, kasama ang kanyang unang asawa. Hinuli ng mga pulis itong si John Wayne dahil sa assault na ginawa nito sa dalawang lalaki sa isang hospital, habang ang kanyang asawa ay nanganganak. Nakulong si John Wayne sa Iowa State Reformatory. Dahil sa tindi ng krimeng ito ay hinatulan si Wayne ng pagkakulong ng 10 taon. Ngunit nakalaya din ito matapos ang 18 months dahil napagkalooban siya ng parol. Kasama ng paglaya niya ang divorce nila ng kanyang unang asawa. Pumayag din ng korte sa kanyang hiling na manirahan na lang sa Chicago para sa pagsisimula ng isang bagong buhay. Nakalipat na nga si Wayne sa Chicago at dito niya nakilala ang kanyang second wife noong 1976. Ngunit hindi sila gano'ng nagtagal dahil sa isang pangyayari na talagang ikinagalit ng kanyang second wife. Nag-request kasi si Wayne sa kanyang asawa na kung okay lang ba na may isa pang lalaki na sumali sa kanila sa pagsisiping. Hindi ito nagustuhan ng kanyang asawa at pinalaya si John Wayne. Dito na umamin si John Wayne na siya isang bisexual. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay namuhay mag-isa si Wayne. At dito niya na-realize na ang pagpatay pala ng isang tao ang kanyang ultimate dream at makakapag-satisfy sa kanya. Naitala ang kauna-unahang murder crime ni Wayne noong 1978 kung saan si Robert Fraze, isang 19 years old na lalaki at nagtatrabaho sa isang pharmacy store, ay nagpaalam lamang sa kanyang nanay na saglit lang siya mawawala para makipagkita sa kontraktor na magre-renovate ng kanilang pharmacy store. At nag-o-offer daw ito ng malaking sweldo kumpara sa pinagtatrabahuan niya sa pharmacy. Ang kontraktor na ito ay si John Wayne Gacy. Ito na ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Robert Fraze. Bago pa man ang pagkamatay ni Robert Fraze, ay naging sunod-sunod na ang pagkawala ng maraming mga lalaki sa syudad nila. Ito ay mula 1974 hanggang 1978. Lahat ng mga nawawala ay pawang mga residente ng Chicago. Sunod-sunod na din ang mga natatanggap na missing report ng mga pulis. Nag-imbestiga ang mga pulis at pinag-aralan maigi ang mga krimen. At marami mga sirkumstansya ang nagtuturo kay John Wayne. Ngunit hindi pa nila mahuli ang lalaki dahil wala pang direktang ebidensya na magtuturo kung siya ba talaga ang mastermind sa pagkawalan ng maraming mga kalalakihan. Dahil tiyak na mga pulis na si John Wayne nga ang huling nakausap ni Robert bago ito umalis sa pharmacy store. Kaya inibitahan nila si John Wayne para tanungin ng ilang mga bagay patungkol sa pagkawala ni Robert. Pumayag naman si John Wayne at sinabing darating ito ng gabi
sa headquarters ng Des Plaines Police. Naghintay si Lieutenant Joseph Kosensak, ngunit walang dumating na John Wayne. Alas 2 na madaling araw nang dumating si John Wayne sa police station. Pagdating nito sa station ay marumi ito at maraming mantsa ng putik sa kanyang damit at pantalon. Ito daw ay dahil sa naaksidente ito sa daan habang papunta sa police station. Ang hindi nila alam, tinapon ni John Wayne ang bangkay ni Robert Fries sa isang ilog, kaya maputik ang sapatos at pantalon nito. Nagsimula magtanong ang mga pulis patungkol sa pagkawala ni Robert, at lahat ng ito ay idininay ni John Wayne. Pero duda ang mga pulis sa kinikilo si John Wayne. Kaya naman nag-release ang mga ito ng search warrant sa bahay niya para matiyak na talagang wala si Robert sa bahay ni John Wayne. Pagkatapos ng search warrant ay wala naman nakita na anumang baka si Robert sa kanyang bahay. Kaya naman pinakawalan din kaagad siya ng mga pulis. Sa pagsusuri sa bahay ni John Wayne ay may nakita isang singsing. Sa pagsusuri nila sa singsing na ito pala ay pagmamay-ari ni John Sink. Si John Sink ay nawala, 2 taon na ang nakakalipas, at patuloy pa rin na hinahanap ng kanyang mga magulang. Kaya naman muli nagtungo ang mga pulis sa bahay ni John Wayne para itanong ang tungkol sa singsing. Muli na namang itinanggi ni John Wayne ang patungkol sa singsing at sinabi wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga kalalakihan. Sa kanilang pag-uusap ay may naamoy nakakaiba ang mga pulis sa bahay ni John Wayne. Sigurado ang mga pulis na yung amoy na yun, isang amoy na parang nabubulok. Tiyak na mga pulis na ang amoy na yun ay amoy ng mga naagna sa bangkay. Kaya inusisa pa ng mga pulis si John Wayne. Pero nagalit siya sa mga pulis at kinontak ang kanyang abogado at sinabing sasampahan ng kaso ang mga pulis dahil sa illegal na pagsisiyasat nito sa kanyang bahay. Lumipas ang ilang mga araw, sinurveillance ng mga pulis si John Wayne. Dito siya nakita na nagbebenta siya ng mga illegal na bagay sa isang lalaki sa gas station. Pwede na nilang huliin si John Wayne sa pagkakataon na yun, hindi sa kasong pagpatay, kung hindi sa pagtitinda nito ng illegal na bagay. Dahil sa pangyayaring ito, ay muling inibitahan si John Wayne sa police station para muling kausapin. Sinabi ng mga ito na kung hindi ito magsasalita patungkol sa mga ibinibintang sa kanya, ay sisirain nila ang kanyang bahay para hanapan ng ebidensya. Walang nagawa si John Wayne kundi umamin. At sinabi niya na nakapatay siya ng isang lalaki sa kanyang bahay. Ngunit ito ay isang self-defense lamang. Dito na nagsimula ang pagkatuklas sa katawan ng maraming mga kalalakihan. Si John Wayne na rin mismo ang nagturo kung saan matatagpuan sa kanyang bahay ang mga katawan. Ito ay sa isang concrete floor sa kanyang kitchen floor. Nang suriin ito ng mga pulis ay may nakita din isang trapdoor. At dito natagpuan ang unang 3 bangkay. Nang malaman na ni John Wayne na may mga katawan na na-recover sa kanyang bahay, ay nagpa siya na itong magsalita at magkwento. Ayon sa kanya ay hindi siya ang pumatay sa mga kalalakihan, kung hindi si Jack. Si Jack ay nakapatay ng 32 na mga kalalakihan. Ang ilan sa mga taong ito ay itinago sa garage ng bahay, at ang ilan naman daw ay kanya na-dispose ayon na rin sa utos ni Jack. Hindi naging matibay na alibay ito dahil hindi rin matukoy ni John Wayne kung nasa si Jack o kung makapagbigay man lang siya ng personal na impormasyon. Pero sinabi ni John Wayne na si Jack ay nakatira sa katawan niya. Sa madaling sabi, nagpanggap na siya na baliw. May 29 pang mga bangkay na tao na na-recover sa kanyang bahay. Ngunit 7 lamang sa mga ito ang unang na-identify ng mga pulis. Ito ay dahil sa ang iba ay nabubulok na. At ang ilan naman ay wala pa nagkiklaim ng mga pamilya o hindi pa kasama sa kanilang listahan ng mga nawawalang lalaki. Taong 1980 na nagsimula ang formal na investigasyon para sa karumal-dumal na krimeng ginawa ni John Wayne. Sa pagkakataong ito ay mas marami ng mga bangkay ang na-identify ng mga pulis dahil na rin sa tulong ng mga dental records at DNA. Pinalabas sa korte ang may edad na 16 years old pababa para hindi nila marinig ang pinag-uusapan sa korte dahil na rin sa sobrang kahindik-hindik na mga pangyaring pinag-uusapan dito. Ibinigay sa korte ang mga bagay na makakatulong sa investigasyon. Ang jacket ni Robert na natagpuan sa kanyang laundry area, ang isang malaking bloodstain na natatakpan isang carpet sa loob mismo ng kanyang kwarto, ang mga pulis paraphernalia na ginagamit niya para magpanggap na pulis upang makapangloko ng biktima at marami pang iba.
May mga oras din na nagsusuot siya ng clown at pumupunta sa mga birthday party para mangidnap ng mga lalaki sa party. Minsan nagko-costume siya ng clown sa gabi, tapos pupunta siya sa park at mangunguha ng lalaki. Nagkaroon ng masamang impresyon ng mga clown noong mga panahon na yon at biglang tumamlay ang kanilang industriya dahil naugnay ang clown bilang isang serial killer. Bagamat inilahad ng abogado ni Wayne at ilang mga psychiatrist na siya ay isang mentally ill na tao dahil ito ay na-diagnose na mayroong schizophrenia, hindi pa rin ito kinatigan ng korte at nanindigan na dapat hatulan si John Wayne ng parusang kamatayan. Matapos sentensyahan ay nahanay si John Wayne sa death row ng 15 taon. Taong 1994 ay formal na tinanggap ni John Wayne ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Noong araw na kamatayan ni John Wayne, ang hiniling niyang huling pagkain niya ay 2 bucket ng KFC, 1 dosenang hipon, french fries, strawberries at coke. Nung injection na siya ng lethal injection, ang tanong sa kanya, "Meron ka bang huling sasabihin?" Ang sagot lang niya, "Kiss my ass." Siya ay pumanaw noong May 10, 1994 sa oras ng 12:30 ng hating gabi. Kayo, mahilig ba kayo sa clown? O meron kayong phobia sa clown? Kay John Wayne kasi nagsimula yung mga pelikula na ang clown ay isang serial killer. Kaya si John Wayne ang sisihin nyo. Kung nagustuhan nyo ang kwento, i-share, like, at subscribe na rin kayo. At magkita ulit tayo sa mga susunod na videos natin. Hanggang sa muli.